Magandang tanghali mga kuwa, no? So andito tayo ngayon sa Iligan, sakop ng Bacolod, no? So ito ang pinagputaan ng mga Hapon noon, pero mukhang pinagputaan dito ng mga Espanyol, no? Sa structure ng area, ng mga bato na to, ito ay parang ginawang bricks tapos pinagtugtong-tugtong, no? So ito yung structure ng mga Kastila noon. Pero ito ay pinagkutaan din ng Hapon. Ikutin natin makakuha kung ano itong mga structure dito, no? Kung makikita nyo makakuha, ito, yun, no? Bato-bato yan, solid. Pero pinag-i-square-square siya. Oh, may hagdan pa dito. Yun, no? Hagdan niya. So marami daw ang gustong pumunta rito at mag-treasure. Pero ang problema, hindi pinapayagan ng school. Ito siya mga kuha, no? Sa school to mga kuha. So katulad din ito ng parang, no? Parang sa Cotabato. Kasi meron din silang ganito, castle ito eh. Ito ay isang castle ng mga Kastila noon. Oh. Ito structure niya. Oh. Sa Osamis meron ito pero buo pa sila, no. Ito ay sira na dahil sa giyera noon. Ito yung hagdanan nyo. Ang laki ng forma. Punta roon. No, naka-box siya, box type. So simula ngayon mga kuha, ito yung simula ng storya ng pag-discover natin dito sa area na to. So hanapin namin dito yung mga pinagdaanan ng Hapon noon. Castle. Ito ay castle. Ito yung box nyo. Ito. Yung nakuha sa Cotabato, yung box na ito, sa ilalim nito nakuha. Castle pala ito. Ayos! So, ito yung pinuntahan natin mga kuha, no? Dito, may dalawang tao na pinaginalaan nila na may marker. So, sinagukay sila. May nakita silang parang ulo ng tao at mayroong balikat, no? Sa dugtong daw nitong balikat ay mayroong parang susi, yung lumang susi noon na bato na ginawang susi. So hinintuan nila kasi umuulan at hindi nila kakayanin kung lagi may tubig at mayroon daw bato dyan sa ilalim na patag. So gusto nilang malaman kung pag mag-umpisa na ulit kung positive ba yung area o hindi. Pero sa sign nakikita ko makuha ay mukhang positive talaga. So tingnan natin yung sign at alamin natin kung bakit yan ang nakuha nila. So ito yung nakuha nila makuha. Kung iisipin mo, ito parang tao na, no? May balikat dalawa. Tapos nakaumbok ito. So nung kinuha nila yan, ganyan na ganyan yung pagkakuha nila. No, parang ulo ni Rizal. Yun nga lang, walang mata, walang ilong. Pero ulo lang na may balikat. Parang muhon din, no? Ng mga lumang muhon. So bakit nila nakita yan? Dahil may isa sa kanila na medyo talagang marunong na mag-reading at binibase niya sa kumpas yung paghukay niya at yung sukat. No, yung sukat niya lagi ay kinukuha niya sa yard, no? So ito yung sign na nakita rin ng mga kuha. Yung puso na yan. No, yun, no? Linisan natin. Ayan mga kuha. Yung puso na yan, yan yung pinagkuhanan nila ng base, no? Sa mga gitna ng ano to,
saging, no? So hindi yan mabubuhat ng 2 o 3 tao dahil pinapatungan pa yan ng isang bato, no? So bakit siya pinatungan ng isang bato? Kasi para hindi siya maggalaw ito, no? So hindi lang bato, no, ang nakapatong, mayroon pang isa. Ito, ayan. So itong puso na to, hindi mo talaga magagalaw, no? So yung sign na ganyan, no, so northwest, kinumpas nila yan, tinamaan yung butas dito. So ngayon alamin natin kung okay ba yung hukay nila o hindi. So kung okay, malamang diretso sila. Pag hindi, hinto na. So malaman lang nila kung mayroon o wala. So yun nakakuha, mag-locate tayo. So yun mga kuha, no, nilocate namin to. So dito pala sa harap nung ulo na may balikat, no, ay mayroon palang nakapaikot na bato dito. Ito may titingnan natin ano. Pero ilocate natin mabuti yung kuha. Upuan natin kung saan siya tatama. So naka short distance tayo ito. Tinanggal na natin yung antena na isa. So short distance tayo kung saan siya tatama. Ang pag-locate kasi mga kuha ay mapakiramdaman mo na posible na nandito yung laman. So, subukan natin ulit. Ayan, no? Ito mga kuha yung tinuturo niya lagi ito. So nagpasan natin dito. Ayan, ito lang yung tinuturo niya. So harap tayo sa north, west, kung babalik kita sa likod. Ayan mga kuha, ang daming lamok mga kuha. So ito pa rin yung tinuturo niya. So harap tayo sa east. Tingnan natin, harapin natin itong nakapaikot na bato. So ayun mga kuha, no, ito yung iniikutan niya. So positive to mga kuha, no, according sa side. Tingnan natin yung ano mga kuha, yung nakapaikot na bato. Ayan, no, tingnan nyo. Ayan, 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 ayan. Ayun, sa gitna wala. So nakapaikot na bato. Tapos yung sa nagbutas nila, yun yung tao, no? Walang muka, ulo lang at saka balikat dito. Tapos ang nagtuturo niyan ay isang puso. Ayan, yun yung puso niya, no? So yung puso na yan, mayroong biyak sa gilid yan, kung saan yung direction. So yung puso na yan, para hindi magalaw, pinatungan ng isa pang malaking bato. At mayroon pang isa nakapatong doon, para hindi talaga yan magalaw. So kahit anong galaw mo dyan, hindi ka na susubok pa ulit. Kasi napakabigat yan. Kung wala kang chindak dyan, hindi mo magagalaw yan. So yung item halos mga 3 metros lang. Pagtapos ng 3 metros, tama siya dito. Yan yung pinaghukayan nila. Andito yung laman. Malapit lang.
Pero gaano nga ba kalalim? Yan ang tanong. No? So susukatin natin mga kuha. Sino ako 21 yung sukat by feet o by foot ayon sa Gold Hunter, pero yun ay isang estimated lang, no? Hindi pa natin sinasabi na nandun talaga yun sa 21 yung item. Pwedeng mapababaw, pwede rin mapalalim. Pero sa na-receive niyang signal ay nasa 21 yung signal na pinanggalingan. So ibig sabihin nakakuha ito, mababaw pa lang, mga 1 metros ko lang to, kulang pa ng 20. No? Pero dito na dapat sila magidig. Pero pwede rin yan ikuluyan, no? Pwede ito yan, tapos saka magkukuha ng kunti dun sa papunta rito para hindi rin mawala yung sign. Napaka-imposible makakuha na ang isang magsasaka ay maglalagay ng nakapaikot dito sa area, no? Kasi ang magsasaka kapag nagdadaro tinatanggal yan, pero ito nakapaikot, tapos nandiyan yung tao, ulo na may balikat. So mayroon pa tayong titingnan makakuha na nag-ignite daw na may treasure dito nung nakita daw nila yung muhon. So ano yung muhon na nakita nila? Tingnan natin mga kuha. Tara. So ito yung nakita nila mga kuha, no? Nakita pala sa rito ng C na may dot. Ayan, no? So katabi nito ay yung muhon. Dito hinukay nila, no? So yung muhon pala ay natabunan na kasi iniwanan, no? So hindi na makita yung muhon, pero dito daw yung may muhon. Ito yung C na may dot na nakita nila, yan. Parang yung hawakan lang ng ano eh, parang box na may dot, no? Pero C yan kasi hindi yan nakatuloy. Hanggang dito lang yun. Ayan. Sanda to. So ito yung muhon. Makakuha. Pero sintulad lang to. Mas maganda yun. Ha? Parang yung kanto. Oh? Hanggang, ganyan kalaki. Square talaga. Straight. Straight. Hindi katulad nito, liko. Dalawang muhon pala. Pero ganito siya. Yung isa, perfect daw talaga. Ito, parang pingis-pingis lang. Ayan, muhon talaga. Pahaba. Yung isa mas mahaba siya, no? Mana? Sana. Pero lingin ang lubot. Lingin ang lubot. Grabe, no? Test tube. Para hindi siya matumba siguro, no? So, ganyan yung muhon na nakita nila makakuha. Kaya nag-ignite na mayroong treasure dito. Nakita yung heart, nakita yung parang tao, at yung bilog na bato na nagpormang bilog. At ito, muhon. So, dito nag-umpisa ang lahat makakuha. Sayang, no?
Pero naka-enclose kasi ito. Saan kaya naka-enclose yung item? Yung close rack. So dito nakita mga kuha, no? Subukan kong ilocate ito mga kuha. So ayan yung isang muhon mga kuha, no? Nakita rin. Talagang square na square. Tapos bilog sa ilalim. Oh. No? Ayan si kuya, no? Hinahawakan niya. No? So talagang muhon talaga to. Ayan, oh. No? Sinadya na gawin para mapatayo siya. So napakagandang sign ito para sa isang site. So dito nag-umpisa ang lahat kung bakit nag-isip sila na may treasure dito sa muhon na yan. So yun mga kuha, no, nilocate ko, mayroon nga talaga ito. Yung may muhon galing doon sa my heart ay mga 50 meters, mayroon din. Pero ito ang tinatawag nilang sucker lobe, na yung maliliit pero marami siguro nilalagay. So tuwid-tuwid lang kapag ganito, no? So ito at yung may puso doon ay tuwid lang din sila, no? So yun mga kuha, dahil hapon na, so magpapaalam na rin ako sa inyo. So susunod na mga araw magkita-kita tayo ulit, no? Nandito tayo sa Bacolod, Lanao del Norte, no? Lanao del Norte. So yun mga kuha, no? Mga taga Iligan dyan, Cagayan, taga Lanao, lalo na sa mga taga Bacolod o pababa, hindi ko alam may mga area dyan. Mga taga Osamis, malapit na lang ako sa inyo. So pwede kayong mag-comment, mag-share din ng mga karanasan ninyo. So ako ay nagpapaalam ngayon, at sa susunod magkita-kita tayo dito. Ito yung Kuya Cecil. Magandang hapon. Ayos.